and live, and live, and come on and live. Let's go. It's Friday, and you know what that means? It's time for another Fridays with BMX only on Harriet. Ako po ang iyong tagapag-review ng mga bold dito sa YouTube. So, subscribe if you like this video. Pakilike na rin po. Hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. Today is going to be a special day. So before anything else na dumagsa tayo sa review, we got some news that we need to tackle about regarding BMX and sa totoong buhay natin. Okay, so March 3 will be Ligo. Ito ay ang so-called comeback ni Ayana Misola, pero hindi siya bold movie. It's a BMX rewind ng mga best Ligo scenes. So we should have seen that coming, knowing na nagretiro na si Ayana. So copium na lang tayo na babalik siya sa paghuhubad. Baka malay mo ba? Then yeah, next Friday sundutan. So makikita natin ulit ang ating paboritong kalbo na si Mark Junicio. And then another thing that we're going to look at is Saturday is the big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. So, if you all been living under a rock, we already have our Ultimate 8 sa Kapuso, si Caprice, si Heat, si Ashley, saka si Princess. And then sa Kapamilya, si Lela, si Joaquin, si Crystal, at si Miguel. I am personally rooting for Caprice or Heat sa Kapuso, and then Crystal and Miguel sa Kapamilya. Now, the Kapamilya side ng Big Night is really hard. Top hill to climb between Crystal and Miguel kasi dalawang Nepo babies ang kalaban nila. I am seeing quite a lot of posts na sa Facebook regarding the Ford family dropping millions and millions of pesos just to let Lela win. Because nakita ni Lela na threat si Caprice. Although I don't know how it works kasi it's obvious na may isang big winner sa Kapuso, may isang big winner sa Kapamilya. Pero it is what it is, diba? Yun. So, ayun. Personally, I'm rooting for Crystal. So, this review will have steps sa description on how to vote for Crystal via the Maya app. Okay, anything else to be add? Wala na atang playtime, no? Wala nang playtime since sa mga BMX movies. Buti naman because they drag a lot of time. Okay, so we are talking about Warat here. Warat was a 1999 movie starring Jo Marie Iliana and Joyce Jimenez. I have to admit, hindi ko masyadong tinutukan yung pelikula na yon. Pero masasabi ko, ang bold doon is really 90s. Yung cut. Alam mo yung pag yung magtatalik sila, naglalamasan na, and then biglang punta na sa next scene. So, that is what made Warat unbearable to watch for me. Like, we're getting to the good stuff. They are kissing, they are showing boobies, pero bigla na lang cut at lilipat sa susunod na eksena. Also, yung plot ng Warat nung 1999, I didn't really thoroughly watch the film. I only skimmed through the film. So, I based on Letterboxd, it has almost the same plot line as the remake na re-reviewin natin ngayon. Pero yung pacing ng Warat ng 1999 is very different to what we have in the remake. Normally na Warat 1999, ang nangyayari doon, they are in point A getting to point B while being chased by cops. In basic terms, na maintindihan natin lahat, kada eksena sa Warat 1999, may police chase. There is one yung parang kalmado yung eksena, bigla nang darating yung police, sasakay o nanakaw ng sasakyan si Jo Marie sa si Joyce Jimenez, mag-aabulan, magtatago si Jo Marie sa si Joyce,
and then magkakantutan sila, magtatalik, and then ayun, natitingin ulit yung police. Yun yung pacing ng warat doon. And then the ending ends up with the two, Jomar Iliana and Joyce Jimenez getting shot. At si Joko Diaz yung may kasalanan. So bakit ko in-emphasize si Joko Diaz? Nag-regret ata si Joko Diaz doon that he killed two people at that scene. So yun yung parang lesson. I don't really get bakit nag-regret na patayin ni Joko kasi siguro kumpara niya si Rex, yung karakter ni Jomar Iliana nun. Pero dito mas malalim yung dahilan, yung ginagampanan ni Marco Gomez dito sa Warat 2026. So Warat 2026, I am telling you, it's a faithful remake with a lot of twists na I think it benefited sa storya. So we got to meet Rika na nilayasan ng sa 1999 kasi yung unang pelikula nilayasan niya yung tiyahin niya. Dito may dahilan siya kaya nilayasan niya yung tiyahin niya. Yung tiyahin niya medyo abusive, tapos hindi pa siya kinampihan nung hinalay siya nung manager ng pinagtatrabahuan niya, kaya siya umalis. Si Rex na frame up dahil namatay ang kanyang foster father. Ayan. Na frame up siya dahil namatay ang kanyang foster father, na malalaman natin sa dulo ng pelikula sino yung pumatay. I think this was not revealed at the original Warat, correct me if I'm wrong. Pero just like I said, in-skim ko lang yung pelikula na yun. So, na-frame up, pero madali lang naman kasi may alibi kuno itong si Rex that will allow him not to be on the night of the murder ng kanyang foster father. At ito ay nakikipagtalik siya sa karakter ni Christy Imperial. Kaso si Christy Imperial, nilaglag si Rex on the fear na ayaw niya malaglag sa kanyang asawa na may affair siya. Okay? So dahil doon, naging primary suspect si Rex. Tumakas itong kaibigan niya na si Rika, and then they just went Bonnie and Clyde mode throughout the movie. So, una, napatay ni Rex itong si Christy Imperial kasi na pwersa natulak ni sinubukang pigilan ni Rika si Rex na patayin si Christy, pero dahil tinulak niya si Rex na yung gatilyo nakalabit, at dito na baril itong si Christy Imperial. So na yun, naging object to the crime na itong si Rika. So yan, meron na silang pwede sila kasuhan, di ba? So they went into hiding, nagnakawan sila. So nakabawi itong si Rika sa kanyang bossing at ninakawan yung pera niya. Binaril rin yung edits nung manager ni Rika dati. At nagnakaw rin sila ng pawn shop. Ayun. So what is surprising here is the lack of police car chases. So walang konti lang yung police car chases dito sa Warat 2026. It's more about the deepening the relationship of Rex and Rika. Okay. There are the mature scenes in between, pero I think on the 1 hour mark, dito nagkaroon ng biggest drop sa pelikula. Yung nalaman natin na yung ama ni Rika na hinahanap niya matagal na at ay ama ni Rex. Kasi namukaan ng nanay ni Rex yung picture ng ama ni Rika at sinabi niya tatay ni Rex yun, tunay na tatay ni Rex. At dahil doon magkapatid si Rex sa si Rika. Una, in denial si Rika kaya pumasok siya, sumama na lang siya, o humiwalay siya kay Rex at sumama dito kay Greg na binubusuhan siya sa kanyang kwarto. Okay? So, nilig ni Greg yung kwarto ni Rika, natutuluyan ni Rika para busuhan niya. Kasi alam niya natutulog si Rika na walang damit eh. Binusuhan niya, pas pinaglaruan yung kanyang karne. He beat up his own meat to that. Okay. Furthermore, natuntun ni Rex kung saan nagtatago si Rika at nabawi niya si Rika, knowing na si Rika mahal pa rin niya si Rex. Tumakas sila. They try to get married. I think this is like the last part ng 1999 Warat. Hindi ko alam kung natuloy yung kasal ni Joyce sa ni Jomar doon eh. Pero dito, inabduct nila yung judge para ikasal sila
They got caught in the world's slowest police car chase. I think that is the only car chase scene or second car chase scene. Isa one, di ba? Sa tulay. Oh yeah, mabagal yung car chase dito, parang convoy ng politiko, gagi. Ayun. And then, ayun, kinasal sila ng huwes at nag-decide si Rex sa si Rika na mag-seppuku na lang or i-unalive na lang yung sarili na tumalon sila sa tulay. So unlike sa 1999 Warat na nabaril ni Joko Diaz, si Jo Marie Iliana saka si Joyce Jimenez, dito si Ethan Rosales saka si Margaret Diaz sila yung nag-unalive sa sarili nila. Okay? Hindi natin alam kung buhay pa sila kasi hindi naman pinakita yung bangkay. So, I assume na patay na sila. Pero, pwede pa silang buhay. Okay? And then, we got like an epilogue kung saan nalaman natin yung isang police ay partner ng foster father ni Rex sa mga krimen at siya rin yung pumatay kay Rex. At meron siyang Epstein files kung saan ginagahasan nila si Rex ng bata pa. That is how Warat ended. I think Marco Gomez did a good job. It's not great. More like mid representation ng ginawa ni Joko Diaz. Kasi si Joko Diaz doon, habol lang habol talaga. Relentless yung paghabol niya kay Jo Marie dito. Pero dito sa Warat 2026, it's just 2 times. Okay? And he made it seem that he became an idiot cop. Tanga-tangahang police. Kasi bigla na nag-aakusa. Okay? Parang yung character dito, yung character ni Joko sa 1999 Warat is calculative, okay? Dito, impulsive. What I say with Ethan Rosales and Margaret Diaz, this is the second time they paired in a movie and it's a remake pa rin kasi remake Balahibong Pusa eh. So, is Warat better than Balahibong Pusa? Absolutely yes. I think kasi yung performance ni Margaret dito nag-evolve from Balahibong Pusa last time. So, kudos to her. Ayun. Medyo mas maganda yung eksena ni Margaret Diaz dito. Okay, so where do we rank our movie Warat? Okay? Sana di ako ma-demonetize. Lintik na Netflix team yan ng WWE. Where do we rank the Warat? So I'm giving Warat. Although I would say na mas maganda mas okay si Margaret Diaz kumpara ngayon sa Warat. I'm just saying that Warat overall as a remake it's alright. It's not peak of a remake, although there is performance improvement compared to Balahibong Pusa. Ay, Balahibong Pusa nails the deal as being a better bold movie. This Warat 2026 is a more better story-driven movie than a bold movie. That's why I rank it here at it's alright. So yeah, that's my review of Warat. So Warat, bahala bukas. Warat, malang tatakas. Warat, manigas. See you next week for Sulutan. Thank you for watching. Peace.